Hi guys! I'm Paula! I'm Pam, and we're Two Piece Chick! Na nagbabalik, pumipiyok pa. Sa episode 32. 32. 32 or 32 word. 30 seconds. 30 second. Ayan. Yes. Dahil end of April na ngayon. Yes, alam niyo na ako nung ganap. Yes, ito ay bagong episode ng Flaming Hot Chicks. Kung saan magrereklamo kami. Yes, totoo. At ipipilit namin sa inyo ang gusto namin. Na Metro. Ito ay ano na siya. Time-honored tradition na siya dito sa Two Piece Chicks na once a month kami ay magrereklamo at magpipilit ng gusto namin sa inyo. Correct. And then, kayo na bahala kung anong gusto nyong gawin dito sa mga gusto namin ilabas sa universe. Balo na kayo. Pero basta para sa amin ay gusto lang namin na i-share sa inyo. Baka mamaya kayo din. Ganito rin yung hot take niyo. Same feels naman pala kayo. Okay. Dire-diretso na. Wala nang intro. Simulan mo na. Wala time. Okay. Ang first ko na hot take ay dapat hindi lahat nilalagay sa social media. Ang ganda ng simula talaga. Hindi talaga lahat. Like, yung mga trauma mo, hindi mo kailangan malaman. Pag nag-away kayo ng ate mo, hindi dapat, ng ate mo, ng jowa mo, dapat hindi lahat nalagay sa social media talaga. So, what are you saying? Like, pag social media ba, kailangan puro masasaya lang? No. Okay. Ang sa akin is dapat yung mga things na personal nire-resolve, dapat hindi nilalagay sa social media. Agree. Pag nag-away kayo, 'di ba? Hindi mo naman kailangan kasi parang ang nangyayari ngayon is parang gusto mong humanap ng kakampi. True. Sa social media. Kaya ipo-post mo yung your side of the story. Pero merong mga times talaga na parang dapat naman hindi mo na in-involve yung buong bayan doon sa away nyo. Na pwede namang nag-usap na lang sana kayo. Hindi niya na pinalaki. Ganon. Merong hindi lahat dapat nasa social media. Like, hindi lahat ng intrusive thoughts mo dapat nasa social media at ini-status mo. Hindi lahat. Meron lang malamala. Although, kaano nun yung let them theory na pabayaan mo kasi sila. Pero, ang hirap nyo pong i-ignore. True. Kasi lagi po kayong lumalabas sa feed ko. Ganun. Parang ang ending na lang talaga, ako na lang ang mag-uninstall nung app eh. Pero, ayun, hindi dapat lahat nasa social media, guys. And, piliin nyo lang. Dun sa let them theory kasi, it's not, parang I find it unfair na nasa iyo lang yung accountability ng, 'di ba? Parang hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Parang alam mo 'yun, I think kakabit ito nung ini-espouse nating philosophy na don't be an inconvenience to others, ganyan na social media is a public space, 'di ba? Parang okay nandun na tayo, parang entitled tayo sa lahat ng gusto nating i-post doon, hindi naman pinupulis kasi yun ang whole point ng social media. But what we're saying here is that you also have to be mindful of how that status update is going to affect people, ganyan, na kung kailangan mo ng tulong, actually yung mga ganyan na tao na nagpo-post ng kanilang mga grievance sa social media, hindi nyo talaga, ang gusto talaga yan nila, attention. Kasi kung gusto mo ng resolution, dapat nagpunta ka dun sa kung kanino ka may problema. Yeah. So, that's why, kaya madali sa akin yung let them theory sa ganyan. Kasi ako ang mindset ko, ito kung gusto niya ng tulong, dapat pumunta siya sa proper channel. Ganyan. Kasi kung dito siya humihingi ng tulong, or nagpapapansin, ganyan, aminin natin, nagpapapansin, attention ang gusto mo. Okay. Although siguro meron lang ding factor na baka hindi kasi siya pinapansin din nung
parang involved party kaya gusto niyang maghakot ng millions na views. Kasi syempre pag sumabog na yun hindi, syempre. parang it's hard for the enough to ignore Although, gets ko naman yun. Ang sa akin lang is yung mga personal na away. Yan yung pinakaayaw ko. Tapos yung mga parinig-parinig. yan. Ayan yung ko. Parang dapat mas madaling sanang na-resolve yan siya kung kayong dalawa na lang yung nag-usap. True. And yun nga, tulad nga ng sabi mo, sinasabi natin that okay, public place ang ang social media. Ang kalsada social din, public place din o dapat na pag naglakad ka doon nakahubad ka. Di ba? So, ganung analogy, hindi merong tamang lugar. Right? And appropriateness pa din. Oo, hindi lahat ng bagay, 'di ba, kailangan nandun. Right? So, may ira akong ganyan na lahat sinishare ko sa social media. And looking back, I realized na ginawa ko lang yung lahat kasi gusto ko ng attention. Alam mo, same. Yeah. Ako, hindi naman ako hypocrite. Ganun din ako. Alam mo, pag lumalabas nga yung mga mga memories ko na mga status sa Facebook, makikringe ka na lang talaga. What the fuck was I saying? Yeah, makikringe ka na lang talaga. And merong point talaga na dinidelete ko kasi, kadiri talaga. So, kumbaga, yes, agree naman ako. Pero ngayon kasi, ngayon nga ako parang hindi ako na para, kung mapapansin nyo, hindi ako laging nag-take ng fake pictures, nagsiselfie. Kasi ako, sa akin, sa utak ko lang, parang, okay, basta naranasan ko siya, parang gano'n. Okay na ako doon. Parang kasi, yung parang live rule, in the moment. Parang ganon. Parang they have a rule na if no photo did not happen. Parang ganyan. Parang ganyan. So parang, ang iniisip ko naman, ba't kailangan kong patunayan na galing ako ng halimbawa, na nagbakasyon ako dun, na ginawa ko to. Bakit? Yeah. May grading system ba? Yeah, meron akong ganyang gira na parang yung Instagram ko, parang may post lang doon kada Pasko at kada New Year. So, ganong level. Pero ngayon kasi inisip ko parang, okay, kailangan ko i-live yung moment kaysa sirain ko na picture tayo. True. Ganon. Kailangan ko i-live yung moment. Like, lalo na kapag nasa bakasyon, kailangan kong i-take in all of the scenery, ganyan. Pero, na-realize ko rin naman na maganda rin namang mag-take ng pictures. Photos, pictures, and hindi na lang siya para i-post. Memories mo siya. Memories mo sila. Which is good. Yeah. Nandun na din ako sa point na yun na yun nga, hindi all the time talaga kailangan mong i-share yung mga thoughts mo sa sa social media. Well, okay, sige na nga, thoughts. Kasi itong podcast na to, thoughts din lang naman din namin to, tapos pinipilit namin sa inyo Pero, I guess yung lang, siguro yung mga personal na away, huwag nyo na i-post sa social media. I mean, kung kaaway nyo ay, sige, mga big corporations dahil meron kayong mga inconvenience dyan, okay, sige, support namin kayo. Pero kung dalawa lang kayo dyan ng jowa nyo, kayo na lang mag-resolve, dinadamay nyo pa kami. Truth. Diba? So, yun ang first hot take ko. Okay. Next. Okay, next hot take ko ay aircon is a human right. Yes. Agree. Hindi na siya luxury ngayon, guys. It's a right. It's a right. And it's not even a need. True. It's your birthright na malamigan. True. Pag nakatira kayo sa Pilipinas, guys, as in, yan talaga, yung aircon na yan. Karapatang pantao na yan, guys. And karapatang pantao. True, sa level ng global warming ngayon, ewan ko na talaga kung anong nangyayari. Ganyan. Pero kakaiba na yung init. Very convection oven na siya ngayon. Correct. Promise, alam mo, meron mga days na hindi kaya ng aircon ko yung init sa araw. Totoo. As in, sa gabi carry Pero yung pag yung daylight. Yung tirik na tirik yung araw. Yung katiringan ng araw, mga 11 to 12, ganyan, super. Parang feeling ko walang epekto yung aircon. Tapos yung feeling mo na parang nasa loob ka ng kahon na nagsisirculate yung hangin, pero hindi ka makahinga. Ganon siya, ganon level na siya. Oo, na tipong, alam mo yun, kung dati, baka ang sinasabi mo, yung air dun sa kahon na yun ay puro carbon dioxide. Parang ganon. Oo, kasi walang oxygen kasi hindi ka makahinga. Parang feeling mo, yung binubuga mo na yun din yung CO2, yun din yung nagsisirculate para hingahin mo ulit. Which is, it can lead to poisoning, guys, ha? Tapos,
sobrang dati alam mo, natatagalan ko yung isang buong araw nasa loob lang ako ng kwarto. Ngayon hindi. Kailangan ko lumabas, kailangan ko ng fresh air kasi grabe yung init. True. Okay, ganyan. So, ayan guys, kung merong ibang mga tao sa inyo dyan na isa-shame kayo na nag-aircon pa kayo, ganyan. Bakit? So, anong gagawin? Anong gagawin? Sa ganitong init, kaya mo bang i-control yung UV rays? Hindi naman eh. Kaya palamigin mo na lang yung kwarto. Palamigin mo na lang yung kwarto mo. Ganyan. True. It's a human right now. It's not a luxury. It's not a privilege. Yes. Ganyan. Yes. It's as important as underwear na. Ganon. Oo. Oo, guys. Totoo din naman. Ayun. So, sorry sa mga environmental, Or sa mga lamigin dyan. Oo, sorry as pawis and girlies, talagang hindi namin kaya ng may aircon. Ako na rin talaga, dinedread ko na yung labas na yung pupuntahan walang aircon. Oh, same. Hindi ko bet. Oo, parang sa akin taboo word yung alfresco. Di siya fresco. Oo. Alam mo, isa yan sa mga hot take ko later Ganyan yung alfresco na yan. Hindi talaga yan nakaka-cute. Hindi siya fresco. Hindi talaga. Alfresco siguro kung nasa Paris ka, yes. Ganon. Pero kung nasa Pilipinas ka, kung saan nandito lahat ng concentration ng UV rays, hindi talaga. If you live near the equator, no. Yeah. No talaga. So, sorry guys, hindi talaga ako para sa mga ganap na walang aircon. Okay, sabihin nyo ng i-rich shame nyo na ako, ganyan kung gusto nyo, pero ayoko talaga ng walang aircon. Hindi dahil sa mayaman ako, pero dahil nga, initin ako. Oo, pawisin, ganyan. Kasi marami kaming adipose tissues, ganon, fat tissues. Okay. Ganyan. Siyempre, yan yung nalulusaw pag nasisikatan kami ng araw. Yan yung, diba? So, isipin nyo na lang kung ano yung feeling na, na para kaming pritong itlog na sa bubong, piniprito. Ganyan. Totoo. Hindi talaga bet. So, Saka guys, kapag although marami ng smart na kasi ang mga appliances natin ngayon, di ba? And most of the appliances na binibenta, mga inverter types na sila. Yes, although they save energy na. Hindi ko alam yung science behind the inverter type. Alam ko lang, mas makakatipid ka pag inverter type yung mga appliances mo. And proven and tested yan. True. Kasi last year, grabe yung init last year, di ko talaga kinaya. Yung aircon ko, 24/7. As in, pinapatay lang siya pag Sunday. Pag lalabas ng bahay. As in, tuloy-tuloy yun, 24/7. And mas buwaba yung kuryente namin. Proven and tested yan. Kasi, hindi siya mag-exert na, hindi siya magta-take ng so much power para palamigin ulit yung kwarto. True. So, kumbaga, mini-maintain na lang niya yung lamig ng kwarto. Yes. So, mas mas nagtitake siya ng more power kapag patay-sindi siya. Patay-sindi. Ganun. Pero yan siya, gumagana lang yung mga inverter type sa mga yung matagal mo gagamitin. Like, more than 6, 8, 7 hours mo gamitin. So, sulitin mo na, girl. 24/7 mo na yan. True. Tapos mag-commute ka ng comforter. Wow, sarap kahit summer. Tapos bagong laba yung comforter. Oo, kahit summer. Right mo yan, girl. Human right mo yan, malamigan. Tsaka again, para saan yung magtiis? Hindi ko talaga gets. Para saan yung pawisan yung kilikili mo. Na yung gumuguhit na yung pawis. Oh my God. Oh my Pro God. relate. Si kuya namin ganyan. Si kuya, ganyan siya magpawis. Tumutulo yung pawis ko kadiri. Hindi, kasi an active person rin naman kasi yun siya. Hindi, nakaupo lang siya nun. Mainit lang talaga. Ganun niya. Well, siguro. Kasi mainit nga. Walang aircon. Ayun. Okay. Next. Ang hot take ko ay we should cancel libre culture. Ay! Oh my God! Yeah. Yes. We should cancel it. Yes. Alam mo, nung nag-talk kami last time sa author spotlight ng NBS sa Mega Mall, merong isang co-author ko doon. Shoutout sa'yo, Miss Case. Yan, na pinoint out niya na yung magiging supporters mo sa books mo ay strangers kasi yung mga kakilala mo, magpapalibre pa yan sa'yo. Grabe, saan ba galing? It's not a Filipino thing? Or I don't know. Yeah, I think so. Okay, kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa libre. Free. Mahilig tayo sa libre. Well, naman, lahat naman ng libre masarap eh. True. Okay naman yun. Pero, kumbaga yung pinilit mo yung ibang taong manlibre sa'yo parang hindi na tama yun eh. Alam mo yan, uso yan pag birthday mo. Yeah. I don't understand why you're the one who's
was a birthday, pero ikaw yung manlilibre. Oo. Ikaw, araw mo di ba? So, dapat lumuhod ang mga tala sa'yo. Di ba? Araw ko. So, Lumuhod kayong lahat. Lumuhod kayo lahat. Benta ni. Di ba? Parang lumabas na naman si Loki. Di ba? Parang, bakit? Saan galing yun? Yung kailangan mong manlibre pag Despedida, may ganyan. Ako, sa akin, wala naman problema sa akin. Like, for example, kung birthday ko, okay lang naman sa akin man libre. Pero, ang sa akin lang is, ako sana yung nag-initiate ng libre. Exactly. Versus sinabi mo sa akin, libre mo naman ako kasi ganito. Hindi ko siya, like, ano yan laging ano yan. Like, for example, alam nila na ikaw yung mas maraming kinikita. Funds, maybe. Yan, laging tukso yan sa'yo. Or, pag ikaw yung mas mataas sa rank, pwede. Kasi ako, pare-pares naman tayong kumakayod. Pare-pares naman tayong sumasahod. 'Di ba? So, ako, walang problema sa akin man libre. As long as ako yung nagsabi libre na kita, sagot kita. Ganon. Kasi ako mas mas bukas sa loob ko na nilibre kita. Mas na-fulfill ako doon na sinabi ko sa'yo na sige, ako na magbabayad. Sagot na kita. Versus yung, libre mo naman ako, ganyan. But do you fold sa mga ganyan na pag tinukso ka na, ay, manlibre ka naman, Dati, as a people pleaser, I will. Nanlilibre ka talaga. Nanlilibre ako. Pero ngayon na, very, na kasi ako very, yung mindset ko na, parang, bakit? Yung number one is, bakit? hindi. Yung sabi ko, kasi most of the time, nakukuha ko siya sa mga people na feel na mas mataas nga yung rank ko sa kanila. Well, sige na nga sa work kasi minsan sinasabi, uy, libre mo naman, libre na ni yan, ganyan. Sabi ko, pare-pares naman tayo sumasahod. Ganyan. Although, yes, merong iba-ibang levels ng sahod. But again, pare-parehas tayong nagtatrabaho naman. But how do you tell them? Do you outright say no? Sinasabi ko, sumasahod naman tayong lahat Ganon. Ganon. Power move. Oo, hindi, pero again, hindi nila yun tinetake na parang offensive. Hindi naman. Kasi, kumbaga sa akin, kumbaga yung although jokingly ko siyang sinasabi, pero may truth naman behind it and hindi naman para i-offend sila. Yeah. Yun naman yung sa akin. Ang ko lang is, bakit kailangan mong udyokan or ano tawag dun sa ganun? Yung aawitan mo lagi na, parang lagi na lang na, basta libre mo ganyan. Libre mo naman ako, ganito kasi ganito ka naman ganito ka naman. Mga ganun. Sabi ko, hindi ko naman para kumbaga, i-include ka sa budget ko True. Diba? Number one, wala ka naman dun sa spreadsheet ko ng budget diba? Pero, I guess para sa akin lang, parang kahit ako yung pag sinabi sa akin na, hindi, sagot na kita, kahit ako mas ma-appreciate ko siya versus yung ikaw yung nagsabi. Diba? Truly. So, cancel na natin yan, guys. I mean, as long as sila yung nagsabi sa inyo and bukal naman sa kaloob nila, okay, sige, tanggapin nyo rin naman. Kasi baka din naman sa kanila, parang, kumbaga mas din nila, mas ma-appreciate din nila na hindi tinatanggihan yung offer nila. May ganong side din kasi. Truth. And then, huwag nyo nang i-expect that, may mga bagay talaga dito sa mundo na hindi libre. Diba? Actually, meron ba? Bukod sa Air. oxygen. Air and UV rays. Ang libre. Yun ang libre. Okay. Lalo pag nasa Pilipinas ka. Again, hindi mo dapat ini-impose sa iba. Na gastusan ka nila. Truth. Basically. So yun, cancel natin yan, yung mga libre culture na yan. I mean, yung mga blowout. Alam mo, kahit sa First Blood, hindi ako naniniwala. Alam mo yung First Blood? Yung pag new hire ka, tas yung una mong sahod, ililibre mo yung team. May ganun? May ganun. Ang tawag nila First Blood. Huh? So, ako din, hindi ako naniniwala. So, kung nanay ko, hindi ko. Diba kung nanay ko, hindi ko binigay yung buong sahod ko sa kanya At saka bakit mo i-expect yung tao na yung first taste niya ng pay ay gagastusin niya sa'yo? Siguro yun, parang blowout mo sa team kasi parang tinulungan ka nila sa journey mo. Parang ganon. Parang isi-celebrate mo yung pagiging member mo ng team. Okay, siguro valid. Kung talagang
merong tinulong sa'yo yung team. Yeah. Oo, yun nga pero, again, di ba? Coming from, okay, sige, dahil kayo, ganito yung naramdaman ko, winelcome nyo akong lahat, Exactly. ililibre ko kayo. Ganyan. Oo, ganun. Hindi yung out of, inudyokan ko kasi, or obligation, ganyan. Parang, di ba, parang sa akin, wag na. Parang, hindi naman din nga obligasyon yun na kailangan ilibre mo sa birthday mo, hindi kailangan man libre ka. Ako personally, kung birthday ko, ililibre ko yung pamilya ko siguro pwede. Minsan nga parang labag pa sa loob ko kung pamilya ko pero kapag ganun, kung close family and friends, okay. Walang problema sa akin. Pero, ay mga di ko naman kilalang, hindi naman kami super close. Tapos, udyo ka mo pa ako, nailibre kita. Why? No. Although ako, ano rin yun parang iniiwasan ko na rin kasi yung ganun na yung ako yung mag-aano, yung libre mo naman ako, yung ganon. Ako din, sa sarili ko in-impose ko yun. Ayoko nung pero meron mga mala, hindi ako magpapa-ipokrita dito na never ko siyang sinabi. Oo naman. Pero iniiwasan ko siya as much as possible at this point. True. Same. At saka yung dyan sa libre culture na yan, yung sa yung sa mga friends natin or relatives, family na meron silang business, small business na, di ba, parang pamilya naman kami, friend naman tayo ano naman family dyan. Discount. Oo, minsan nga, free na, hindi na discount. Tapos mga presyong kaibigan. Oo, mga ganyan. Parang, guys, support nyo na lang yun. Oo. Parang okay, kung wala kayong pambili ng product nila, i-share nyo yung mga post nila sa social media, ibida nyo sila sa ibang tao na pwedeng maging interesado dun sa product nila. Hindi na yung manghihingi pa kayo ng naranasan ko yan nung una kong nilaunch yung Pag-ibig ni Crayon. Madaming nagsabi na libreng copy naman dyan, libreng copy. Support nyo naman kami. Support naman. Support nyo naman siya. Wala rin ako libro Support mo siya. And I guess, comes with lahat ng mga may venture na kaibigan nyo. Oo, isupport nyo. Support nyo sila. Hindi naman kailangan laging bumili kayo. I mean, hindi naman pinipilit na bumili kayo. Pero kung meron kayong capacity ng ganyan, mag-share or ikwento nyo sa iba, uy, meron akong friend, ganit may business siya, baka interesado ka, Diba, support na rin maituturo niya. It's not always financial, diba? Parang, ayun nga, yung libre culture na yan, tigilan na natin yan. Kasi, lahat naman tayo, diba, lahat tayo nagtatrabaho, ganyan. Tapos yung pag-support ng ganyan, sinasabi nila lagi na bigger corporations nga wala kang problema magbayad in full. True. Pero kapag pag friends mo, gusto mo, discounted. Oo, true. Diba? Parang naman yun, hirap naman nun. And again, hindi naman to agad-agad, parang palaki na agad. Yung success agad yung diba? business, hindi naman. Hindi naman. I-support mo na lang, diba? Kung kung hindi yun, again, kung hindi mo kayong bumili, share mo na lang. Ayun. Diba? Ayan, so next. tigilan na yung libre culture na yan. Cancel na natin yan. Okay. Ayan, so eto, karugtong tanong kanina, hindi talaga nakaka-cute yung alfresco dining. Ayan na. Hindi talaga. Na nga. Hindi siya cute. Sige, naintindihan ko nung panahon ng COVID. Okay, understandable kasi bawal tayo magstay sa mga enclosed spaces, ganyan. So, kailangan free moving yung air. Pero ngayon na wala ng contaminants sa air, bakit pa natin pinipilit yung alfresco? Oo. Alam niyo ba kung gaano kadumi yung air sa labas? Tapos mag-alfresco kayo sa tabi ng kalsada. True. Yung mga binubuga ng tambucho ng mga sasakyan doon sa labas, gusto nyo ba mag-landing yun sa spaghetti nyo? Totoo. Hindi talaga yun nakaka-cute. Hindi talaga siya cute. Depende siya. Kunyari rooftop, pwede. Pwede. Kung malayo ka sa elements, pwede tapos siguro. Tapos medyo mahangin, ganyan. Ayan, pwede. Oo. Kasi kung rooftop, mahangin, di ba? Kasi ang mga nag-alfresco sa rooftop, yun ay mga high-end na yun Pero, it comes with its own benefits nga kasi wala nga yung masasamang elemento masyado. Okay. Doon sa part na yun ng air, ng alfresco. Doon medyo fresco pa siya. Sa ganung part ng atmosphere yan. Pero pero kung nasa ground level kayo at katabi nyo yung kalsada, ganyan, okay, at kapag binamalas-malas pa kayo, mayroong lalapit sa inyo na magsusolicit ng kung ano-ano. Oo. Ganyan. No, Wag it's not, na.
Wag na kayong mag-alfresco. Hindi siya nakaka-pretty, guys. So, mag-provide na lang kayo ng space na as much as possible enclosed, secured, at malinis. Ganyan. Tapos may aircon sana. Oo. Kasi lalo na kung food yung binibenta nyo, di ba? Parang, syempre, kaya ka nga nagbayad para kumain sa ganun is gusto mo masiguro na okay, 'di ba, yung lugar, yung pagkain, ganun. So, hindi siguro nung COVID, parang mapipilitan lang tayo kasi mag-alfresco kasi batas siya at that time. Pero ngayon kasi, hindi na. Or depende siguro sa lugar. Like for example, kung Baguio yan, okay. Kasi malamig malamig doon. Pero hindi pa rin cute yun. Kung kahit Baguio yun, tapos tabing kalsada yung alfresco, hindi pa rin cute. Diba? So, depende talaga sa lugar eh. Mostly talaga ng mga alfresco ngayon talagang tabing kalsada eh. Nakakaloka. Parang hindi naman fresco doon. Kaya nga, tapos parang pagdatanong, gusto niyo po ba sa labas? Hindi. Bakit? Bakit? Required ba? Bakit mo ko ilalagay sa labas? Ikaw, tatanungin kita, gusto mo ba sa labas? Nag-aalit eh. Talaga. Sabi nung ate, parang kasalanan po. Kasama po sa training, natanungin namin kung gusto nyo ng alfresco. Pero no, it's for me and for you as well. I don't. Ayoko talaga. Like again, depende din sa lugar. Depende sa lugar. Pero at the end of the day, ang point nun is ayoko nang mayroong ibang elemento as much as possible na naglalanding dun sa pagkain ko. Okay, especially yung mga lumalapit na unwelcome na kung ano-ano yung binibenta nila, ganyan na No, it's from me. Kaya ako nandun kasi gusto kong kumain, gusto ko ng kapayapaan. At gusto ko ng less germs as much as possible, ganyan. Ayun. So, mag-invest kayo sa aircon dahil it's a basic human right. Human right. Okay. Perfect. Okay. Ang next na hot take ay Filipino kids should know how to speak the language. Well, dapat naman, kung Pilipino yung anak nyo, turuan nyo naman yung Tagalog. Minsan. Although, minsan kasi meron talaga mga words na walang Tagalog translation eh. Okay lang yun. And minsan mas madali kasing magsabi ng English. Okay lang din naman yun. Pero yung hindi na nakaintindi ng Tagalog yung anak nyo, parang hindi na Pilipino yan eh. True. Diba? Kasi parang, ayoko lang dumating sa point na mamatay yung language. Kasi parang ngayon talamak na talaga. I mean, advantage siya yung marunong kang mag-English. True naman yun. Kasi in the corporate world, di ba, ang universal language ng English, di ba, okay lang yun. Pero ang sa akin is, wag mo naman sanang hindi turuan yung anak mo na hindi marunong mag-Tagalog. Yung kahit yung makaintindi siya ng Tagalog, hindi rin. Parang, bakit naman? Nandito yun sa Pilipinas. Paano yun makakasurvive sa labas? Paano niya kakausapin yung barker ng Tagalog, di ba? Hindi siya marunong mag-Tagalog. So ako, okay lang sa akin na marunong din mag-English yung bata, pero sana marunong din mag-Tagalog. Sa atin, I don't remember being taught na mag-English talaga sa household sa bahay. Kasi kami dati, ang pakiusap sa amin, Tagalog, nagtatagalog talaga sa bahay. Pero kasi ngayon dito kasi sa Pilipinas, hindi mo kailangan mag-lessons, formal lessons para matutunan yung language. Hindi katulad sa ibang, 'di ba? Hindi katulad sa ibang bansa, like for example, Korea, there are separate lessons for them to learn English. Right? Ngayon kasi parang normal na marunong mag-English at Tagalog ang isang Pilipino eh. So parang, tsaka again, yung schools natin is English. Actually, yun eh, tinanong yan sa akin ng isa sa mga Brazilian kong nakilala sa Brazil. Parang sabi niya sa akin, you're Filipino, you have your own language. Bakit ang galing mo mag-English? Sabi niya sa akin. Kasi yung school namin, they are taught in English. Okay. Diba? Math natin English. Yes. Diba? Lahat ng subject namin, bukod sa Filipino at Civica, English. Ay English. Taught in English. So, kung yung schools mo, yung subject nyo, taught in English, ibig sabihin, before ka pumunta ng school, marunong ka na mag-English. Diba? So, pero ang sa akin lang is, kung nandito yan sa Pilipinas at marunong din yan mag-Tagalog, hindi dapat English lang yung alam niya.
Do you know a lot of kids na pure English lang? Yeah. Pero dito pinanganak? Oo naman. Tapos pure Filipino. Kahit yung parents nila pure Filipino. Okay. So parang sa akin, And are the parents English speaking din? siguro pag nakikipag-usap dun sa bata, That's what I find wrong. Kasi parang intentional na yun na if you're communicating with your kid purely in English, then tinetrain mo siya na ang language mo ay English. And then, kayo as parents, nagtatagalog kayo. Parang there's a disconnect na okay, ba't kayo marunong kayo magtagalog? Tapos yung anak nyo hindi marunong. Diba? Yes, I agree with that. Kasi yung preservation ng language nga. Ganyan. We are an assimilated language in the first place, guys. When I say assimilated, meron tayong sarili nating language before the colonialization. Pero most of the parts ng language natin galing sa influence na ng ibang bansa. So, hindi na how do you call this? Boiling pot na tayo ng maraming cultures, ganyan. Melting pot girl. Boiling. So, gusto mag-hot pot girl. Okay, sorry. Shoutout sa inyo, Jangnan. Magbukas tayo sa sukat, no? Kasi gusto na namin ng special sauce Anyway, melting pot na tayo ng different cultures, ganyan. Meron tayong influence ng Americans, Japanese, Spaniards. So, parang talagang susceptible to cultural death yung language natin. Lalo na pag hindi mo nga siya pinapass on sa next generation. Parang ako din, alam mo, wala akong tiwala sa mga medyo ako sa mga batang ganyan na Pilipino, pure, pero hindi sila marunong mag-Tagalog or kahit makaintindi man lang ng Tagalog. I was like, I blame your parents kasi yung parents ang dyan. Sino mo magtuturo sa kanila? Hindi naman yung kapitbahay. Kayo ang kasama sa bahay. So, you have to make sure din na yung mother tongue is spoken pa rin ng bata or kahit maintindihan man lang niya. Parang you don't have to, sige, you want to create world-class children. World-class doesn't mean not speaking Tagalog, guys. Totoo. Pag sinabi mong world-class, dapat divergent ka, marami kang alam. Diba? Yun nga yung unang edge natin, bilingual tayo. Diba? Bilingual. Sa younger formative years pa lang natin, bilingual na tayo. So, ba't mo papatayin yung isang language, diba? And yun nga dapat yung default setting mo. Tagalog. So, I remember tayo sa school na talaga tayo natuto mag-formally mag-English. Kasi sa bahay nagtatagalog lang talaga. Nagtatagalog kami. Well, number one din kasi nun si Daddy ayaw niya ng Carbo English is what he calls it. Yung wag yan dirty yan. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niya ng Taglish. Ayaw niya ng Taglish. Well, Taglish siya ngayon pero ang tawag niya ng Carabao English. Ang tawag niya doon. Hindi ko alam kung sa mga tatay niyo ganyan din ang tawag. Pero si Daddy noon ang tawag niya sa ganyan Carabao English. So, hindi kami na-train kumbaga ng ganon. Although ako again, there's nothing wrong with teaching your kids early on how to speak English or mag-English. Ang sa akin lang is dapat marunong din sila mag-Tagalog. Yes. Well, dapat baliktad Dapat marunong din sila mag-English. Hindi the other way around. Kasi advantage din talaga marunong mag-English Kasi sa workplace, ganyan. Sa global language, ganyan. Pero dapat marunong alam niya yung mother tongue. Alam niya yung Tagalog talaga. Lalo na kung nandito siya sa Pilipinas. Kasi parang ang fear ko is that merong darating yung time na ang language na ng Pilipinas ay English. Parang ganun na siya. Kasi mga kids ngayon, mas magaling pang mag-English kaysa sa mga mga parents nila actually. True. So, ayun, nyo rin, paturo nyo rin yung culture kasi 'di ba? Sayang naman kung kasi tulad niyan kung English lang, hindi na sila bilingual. True. 'Di ba? Bilingual na sila as in BYE, bilingual. Bay na sa Filipino kasi hindi sila marunong mag-Tagalog. Correct. Yan ang aking hot take. Okay, next. Agree dun sa hot take na yun. Okay. Next. Mas okay magsimula sa meron na. I've been seeing this post sa Facebook na merong picture ng empty apartment na merong isang mattress lang. Merong isang mattress sa floor, tas merong isang gasol sa gilid. Tas very wala. As in, tapos yung caption niya, okay lang magsimula sa ganito, mahal ko. No.
Okay, hindi siya, okay, sometimes love just ain't enough. Yeah. Okay. Sometimes, Baby, sometimes love just ain't enough. Yun. Kasi, alam nyo, guys. and there's no way. Alam nyo kasi, guys, okay, sige, gets ko yung romanticism ng pagsisimula sa wala. Pero hindi yan masaya kung couple na kayo. Yeah. Kasi ibig sabihin nun, nagsisimula ka sa wala as an individual na may dinrag ka pang isang individual na wala ding na-achieve. Yeah. I mean, sige, siguro may element dito na sinashame ko na kayo, no? Pero, guys, ito kasi ang problema, isa sa mga nakikita ko socially, yung mga tao dyan na bumubuo ng sarili nilang pamilya nang wala silang financial capability, isa kayo sa salot ng lipunan. I'm so sorry, there's no better way to say it. Pero, ayan. Straight to the point. Maging harsh na tayo doon. Maging harsh na tayo dito, Anigma, no? Shout out sa'yo. Bars. Maging totoo na tayo dito, guys. Lalo sa panahon ngayon, panahon ng krisis, panahon ng digmaan. 'Di ba? Bakit ka pa magdadagdag ng isa pang tao dito sa mundong 'to nang wala kang capability to ensure the future of that person? Yeah. Parang okay hindi ko talaga hindi ko gets kung bakit yung niro-romanticize yung wala. Ngayon, yung poverty, ganyan. Yung parang, hindi ko gets kung ba't yung niro-romanticize yung poverty. Hindi yan nakakaganda. Okay, it's not glamorous. Siguro glamorous siya sa movies. Kung kasing ganda ka nila Catriona Gray, ganyan. Kasing, di ba? Tapos mahirap ka, nasa tundo ka, na wala kang makeup, may ganyan. Siguro glamorous yun. Tapos maganda yung cinematography, no? Carry. Pero kung sa totoong buhay, na nagsisimula kayo ng ganun, tapos dumating sa gitna nang nandun pa din kayo. Alam mo yun, siguro okay sa simula, ganun kayo. Pero ma-appreciate ko yun kung may growth kayo kahit papano together. Kung kaya nyong mag-grow together, kaya nyong maging decisive together, ganyan. At magpaplano kayo ng maayos to bring another human being into this world together nang pareho kayong capable, carry. Pero yung lugmok na nga kayong dalawa sa kahirapan, dadagdagan nyo pa ng anak so that we can stay together. Oh my God. No, it's talaga. Hindi yan glamorous. Okay? Yeah. Mas maganda kung complete individuals na kayo. Complete na kayo as individuals, and then you come together to combine resources and then build your own empire, your castle, whatever, 'di ba? Mas maganda 'yun. Kaysa yung pares kayong wala, tapos dahil nga parehas kayong wala, magiging pressure kasi yung kawalan ng ng resources, kawalan ng financial stability. Ganyan. So at some point magiging magkakaroon ng chokehold yan sa relationship nyo. And doon yung maiisip na okay, nasa na yung pag-ibig? Wala. Hindi yan mag-work kung walang pera. Wag na tayong maglokohan dito. Totoo din naman yan, so, guys. So wala, diba? Kung wala kayong ayun. Tsaka bakit ka magsa-start ng bagong or paano mo ma-ensure na maaalagaan mo yung isang tao kung ikaw sa sarili mo ang kaya mo lang bilhin ay gasol? Hirap nun, wala ka pang kalad nun. Diba? Although na ngayon, gold na ngayon ang gasol kasi nakakaubusan na ng gasol. Pero, ang sa akin lang is kung kung papasok ka sa isang relationship, hindi naman pwedeng wala kang bit-bit. True. Diba? Ano yun? Parang, ka lang, love lang ang dala mo. Pwede makakain ko ba yung love mo? Diba? Although, okay lang din naman. Ang hirap. Tama lang din naman na malamahal nyo ang isa't isa. Ganun. Pero, yun nga, honest na lang, hindi naman all the time kaya nyong ipaglaban lang dahil lang sa pag-ibig. Kaya nyong lumaban ng pag-ibig lang ang dala nyo. True. Diba? So, kailangan natin maging din. Siguro, kasama dyan yung pagpili ng tamang partner. True. Kung yan ang nasa choices ng partner, parang autopass eh. Autopass na lang ako dyan sa mattress mo at saka sa gasol mo, kuya eh. So, kasi diba, as a person, paano mo may ensure na kaya kong mag-build with you? Kung ikaw nga sa sarili mo, hindi mo na-build. True. Diba? True. So, yun guys, parang mag-invest tayo sa sarili natin bago tayo maghatak
Tama ba yung maghatak? Or mag-involve ng ibang tao sa mga buhay natin. True. Tsaka ano yan, isa yun sa mga sampal ng katotohanan. Katotohanan? Katotohanan. Oo. Sampal ng katotohanan. Wow, hindi marunong mag-Tagalog. Kala mo naman talaga. Basta painful truth yan na mararanasan nyo na hindi all the time sapat ang pag-ibig. True. Sapat ang pag-ibig. Kailangan talaga meron kang diskarte sa buhay. Kaya mong idalhin yung sarili mo. Na hindi lang. Dapat meron ka munang intrinsic value sa sarili mo. True. Bago ka mag pag-ibig. Oo. Saka ang hirap naman noon, start ka sa wala. Wala ka man lang na-build sa sarili mo na wala kang dala pagpasok ko ng relationship. Red flag yan, girl. Huwag mong sagutin yan. Okay. Yeah, ganyan na tayo ngayon na you have to be able to have something to bring to the table. Yes, correct. Parang potluck yan. Dapat True. lagi ka may dala. Correct. Okay. Next, hot take ko is dapat merong adulthood course sa high school or sa college. True. Like kung saan ituturo ang tax, ganyan. Ituturo ang tax, ituturo ang tamang forms na kailangang ipasa sa mga government offices. Ituturo ang cycle ng pagbabayad ng tax. Tulad nga sinabi ko, sinabi mo, ituturo kung paano mag-commute, paano mga ganyan, yung mga life skills. Ituturo. Tapos, although mayroon naman tinuturo kung paano magluto yung normal house chores, pero I guess mas maano kasi dito yung kung paano gumagana ang insurance, ganyan, paano gumagana ang mga HMO. Mga HMO, bakit tayo nagbabayad ng PhilHealth, SSS, mga ganyan. Basically, kung anong components ng payslip mo. True. 'Di ba? So, yun, dapat tinuturo siya kasi I feel like lahat ng fresh graduate ay para silang binato sa isang lugar na puro fog. Alam mo yung sa Legend of Korra, yung nawala sila kasi puro fog. Doon ka napunta. Tapos parang hindi mo alam kung anong gagawin mo and you just learn on the fly. And most of the time, yung first time mo mali yung gagawin mo. Kasi hindi mo alam kung paano siya. So, dapat merong ganong course sa either college or high school. Parang pag high school masyadong malayo Siguro college. Parang yung isang yung isang subject natin, merong isang unit na kailangan mong kunin na meron kang adulting course. Oh. At least parang karamihan sa components ng course na yun is yung pre-employment na gagawin mo. True. Yung explain sa'yo bakit ka nagbabayad ng pag-ibig, bakit ka nagbabayad ng SSS, saan ka pupunta, saan ka kukuha ng sedula mo, yung mga ganyan. Mga forms, ganyan, kailangan mong i-fill up, mga alam ganon. mo ngayon sa atin nga, mabilis na yan I mean, kasi meron ka ng internet, social media, basically, na pwede mong pagtanungan. Imagine nyo na lang yung mga magulang natin dati. True. Di nila alam kung saan magtatanong, di ba? Ngayon, ang bilis-bilis na, punta ka online, tanong ka, may sasagot sa'yo agad. So, yun, dapat, matutunan natin yun. Tsaka, yun nga, parang ang hirap kasi na you are always learning on the fly. Yung parang, lagi ka nangangapa na lang na most of the time mali pa yung ginawa mo. Ganon. Like, paano magparehistro ng sasakyan. Yung mga ganyan. Paano kumuha ng lisensya. Bakit ang dami-daming ID? So, parang na-imagine ko dun sa dun sa course nyo na yon, ang exam nyo, ang enumeration nyo, ID. I-enumerate mo lahat ng ID. Gano'n. Tapos may sequencing yun, yung mga primary, secondary. Ganyan. Diba? Ayan. Tsaka yung mga like yung pagbubukas ng bank account, pag-maintain ng bank account, mga gano'n. Financial literacy lessons, ganyan. At saka yung yung paano makapasok successfully sa workforce. Yan, yung mga kailangan mong documents, mga ganyan. Mga kailangan meron kang kasi meron akong clear book ng mga
documents ko nandun yung mo. birth certificate, diploma, TOR, lahat nandun sa isang folder, sa isang clear book na yun. So, ayun, ano yung dapat mong, ayun nga, mga dapat tinatago mo. Itatago? Ano Ayan. dapat meron ka as a human? Yes, Like, mga dapat ba ganyan. may baptismal ka? Yan. O dapat ba yung birth certificate mo? Meron pa nga confirmation confirmation yung certificate. Compil, ganyan. Well, depende naman sa religion yun. Oo. Pero, I guess yung mga normal, like birth certificate, diba? Passport, ganyan. Driver's license. And then yung mga yung mga kailangan mong mga i-file nga kung hindi ka naman kung self-employed ka, 'di ba? Syempre paying your taxes. 'Di ba? Kailangan alam mo kung paano. Ayan. And then ayun nga yung mga tsaka yung mga normal forms sa mo kukunin, 'di ba? Like, paano ko malalaman na kailangan pala ng marriage contract, ng marriage license? Alam ko lang mag-a-I-do ako. Diba, growing up, diba? Aminin mo, growing up, ang sa isip mo, ang gagawin mo lang, pupunta akong simbahan, sasabihin, tatanungin ako ng father kung I-do ba, mag-a-I-do ako, tapos magkikis kami, tapos kasal na kami. Hindi pala ganun, guys. Mag-a-apply kayo ng marriage license, and all that. So, hindi natin yun malalaman unless nandun na tayo. So, magandang alam na natin siya before pa tayo lumabas ng school. Or, I mean, there's an advantage pa rin to learning on the fly. Pero at least, meron kang outline. Oo. Diba? Yung at least alam mo yung what to expect. Kasi yung nandun ka na, hindi mo alam kung ano yung i-expect mo, ganyan. Yeah. Parang, ayun nga, yung tinapon ka sa foggy na lugar. Tapos napana ka na pala, hindi mo alam. Mga ganon. Parang, meron kasing mga times na hindi mo nagawa kasi hindi mo alam. Hindi mo alam. Like, it could save so much time, diba? Like, for example, for me, owning a house, I didn't know na kailangan ko every year magbayad ng tax. And nalaman ko lang yun kasi merong nag-email sa akin, kailangan mo na magbayad. Kung hindi ko alam yun, forever ko nang hindi binayaran yun. And it would cost me a lot more money. So, di ba, parang yung mga ganun sana kailangan natin, kailangan merong magtuturo nun sa atin. True. So, ngayon, paproblemahin na lang natin kung sinong magtuturo nun sa'yo, no? So, sa school, so parang meron kang, parang bawat quarter ng school, no? Parang, okay, yung mga taga-dole, ang magtuturo. Tapos ang next is mga naman BIR naman for taxes, mga ganyan. So, yun dapat meron tayong ganun. Hindi kasi ang hirap. Or baka meron na lang isang taong mag-compile na lang ng lahat ng quest natin sa buhay. May listahan ka ng quest. Diba? Tapos siya yung NPC na pupuntahan mo. Oo, kukunin mo sa kanya yung listahan ng quest. Tapos ikaw na yung bahala Kasi kung may listahan ka na, I think it's much easier. Ganyan. Tapos alam mo kailangan mo gawin. Tapos alam mo kung saan ka pupunta. Madali na lang yun Kaysa yung nag-iikot-ikot ka, tapos kung kanino ka nagtatanong, tapos iba-iba yung sinasabi nila sa'yo, mas mahirap yun. Oh my God. Shout out sa mga type A person na kayang gawin to. Baka pwede kayong gumawa ng isang playbook. Life Filipino playbook. Ayan. Yan. Suggestion namin yan. Gawin nyo yan. Tapos send nyo sa amin, okay? O pwede rin namin bilhin yung checklist. Okay. Go. Okay. Next. Okay. Ang spark or butterflies in the stomach ay anxiety. Hindi yan magic, guys. Okay. So, it's, okay, sige. Sa mga sinasabi kong to about relationships na parang I'm coming off as that bitter tita na. Pero let's just be real. Yung spark na yan at yung butterflies na yan, inimbento yan para mahook tayo sa rom-com culture. Ganyan. Parang, okay, sige, sorry. Rom-com yung ang pag-ibig ni Crayon ko, no? Pero this pertains to real relationships. Ganyan. Okay, wag tayong mag-rely doon sa butterflies in the stomach at dyan sa spark na yan. Because that is your body's normal response to something that's unknown. Biochem yan, guys. Biochem yan sa utak nyo. Natin, pala nyo. Wala ka utak? Wala akong as a bitter tita, wala akong ganong utak para dyan. Pero, ayun, kasi, parang, a lot of ito marami kasi akong kakilala na yung mga romantic relationships nila is binibase nila off of this spark, so-called spark and butterflies in the stomach. And then sila din yung eventually nagkaka-realize na hindi nga nag-workout yung relationship kasi nga they rely too much on the magic. Ganyan. Okay, guys, hindi po magic ang pag-ibig. Okay, it's hard work. Ganyan. Kaya ayoko siya.
Kaya ayoko siya kasi alam ko Tamad siya. kasi tamad ako. It's another thing that I will have to work hard for. And okay lang ako sa buhay ko na yung trabaho ko is something that I work hard for. Yung 'di ba yung iba ko pa mga ginagawa like itong podcast, yung mga libro ko, ganyan, yung trabaho ko as a coding educator. And then relationships, yun nga, kaya hindi ako available is I believe it's another thing I have to work hard for. Ganyan. Hindi, pag tama yung person, you don't have to work for it. No. Even with the right person, you have to work pa rin in order to make it work. Kasi kung gusto mo, longevity, okay, hindi yan one time, big time na, okay, sige tayo na, tas wala na kayong gagawin. Hindi. No. The spark, in order, if that is something that you want your relationship to run on, you have to work to maintain it. Kasi pag sinabi mong spark, at fleeting yan spark, isang ganun lang yan, di ba? So, kung gusto mo laging may spark, you have to work hard to keep it sparkling, di ba? Ganyan. Or keep the butterflies flying inside your stomach. Wala silang pagkain dyan. So, puro hydrochloric acid yan So, di ba? Kung gusto mong lumipat doon yung butterflies, mag-work hard to give them an environment to fly in. Ganyan, okay? So, At, ayun. towards. Nag-try na ng preposition. Baka may tumama. Okay. Ayun, basta in. Stomach So, in. Okay. Ayan. So, okay, sige. Yung kilig, I understand, no? Ganyan. Kasi I capitalize on that as an author. Pero, ayun nga, hindi siya something that you can base your entire relationship on solely. True. Hindi yun. Like we said, sometimes love just ain't enough. Or in this case, spark just ain't enough. Ayun. Okay. It's hard work. It's intention, ganyan. True, agree. So, diba, agree naman as someone who has been in a relationship for it's as long as she does. You have to minsan sabi joke lang yun. Nakikinig siya dito Tapos tinitake niya lahat ng sasabihin ko dito against me So, pero yung totoo din naman yan. It's hard work. Hindi siya always unicorns, rainbows, and butterflies. Hindi siya ganun. Agree. Ayan. May time pa ba tayo? Yes, meron pa tayong for one each. Okay, ako. Ang next ko na hot take is that dapat walang OB-GYN na lalaki. Diba? Okay, as someone from the medical field, although lagi nilang sinasabi, it's medical, walang mali siya, But what's your issue about male doctors being... nagpapakita ng... Okay? Ayoko lang nagpapakita ng kipay sa sa lalaking na hindi ko naman jowa or asawa. Okay. I mean, for me, why? Bakit? Bakit kayo masyadong interesado sa vagina? I mean, bakit? Yun lang ang tanong ko, why? Okay, shout out to all male OBGYNs out there. Why did you choose the specialty? We're genuinely interested, yeah. Pero ako, sa akin, personally, dapat walang lalaking OB. Okay. Kasi di ba ang OB-GYN is the study of the female reproductive system. Who better would understand the female reproductive system yung someone na meron ding female reproductive system, right? Okay. So, it also goes the same way. Meron bang study ng male reproductive system? Meron bang doktor na solely para sa male reproductive system? Parang gen practice lang yun Parang general lang. Okay, so siguro baka gusto nila ng kasi gusto ko maintindihan yung na wala ako. Okay. Pero why? Bakit? Hayaan nyo na yung mga babae na. Yung mga babae din yung tumingin doon sa mga babaeng Okay. Ayun lang ang issue ko talaga. I mean, why? Bakit? Bakit mo gustong tumingin ng kipay? Siguro it's not sexual to them. Siguro I know. Okay, nandun na ako sa it is all medical. There is no walang sexual, walang mali siya doon. Ang issue ko lang bakit? Comment below. I-explain nyo nga sa akin. Kasi alam nyo, most of the time, yung mga babae, they would prefer a female OB-GYN as well. So, ang ko lang is, meron bang market sa inyo?
Kasi di ba, ako, hindi ko alam kasi parang feeling ko, mas okay, mas komportable talaga akong magsabi sa doktor about my female reproductive organ sa taong alam kong meron ding female reproductive organ. So, parang, like, kasi di ba pag ubigay ni kayo, kunyari for example ako, magrereklamo ako dun sa doktor about my period, tas hindi niya alam kung anong feeling ng may period. Diba? So, yun lang ang issue ko. Bukod sa, most of the time, yung mga nagpapa-check up ay gusto nila babae din yung OB-GYN. Kasi ako babae, gusto kong OB-GYN. Diba? Parang, why? Sige nga, explain nyo nga sa akin, bakit, bakit, I don't know of anyone na, at least dito sa Philippines na lalaking doktor na OBGYN ang specialty. Wala pa akong nakikilalang ganun. May kilala ka ba na lalaki ang OB-GYN? Kapag kasi, nakwento lang naman sa akin na kapag magpapa-pap smear ka, pwedeng lalaking doktor ang gumawa. Pwedeng lalaking Well, pwede naman kasi not necessarily OB sila. Not necessarily OB. They can perform pap smear. Okay. Pero yung for sure meron. Imposibleng wala. Okay. Kasi sa mga although sa mga TikTok nakikita ko yung what's your specialty? Tas OB, tas mga babae, mga lalaki sila. Tropa sila yung mga OB. Ganon. Okay. Meron sa I think sa mga westerns, lalo sa US, ganyan, meron mga ganun. Pero dito sa Pilipinas, wala kasi akong alam na lalaking doktor. Kilala. Wala akong kakilala. Pero meron yan, meron. Sige po, pakicomment please na dyan. Bakit nga gusto nyo maging OB? Ayan. Kasi ang OB is not just about, the lady parts, mga female parts. It's also about yung maternity, ganyan, yung pagbubuntis, kahit ganon. Wala silang uterus. Okay na ba? But I get the reasoning behind it nga na, I would find it difficult to trust someone na to tell you about my, yung feelings ko, yung effects ng hormones ko sa'yo kung we don't have the same hormones, di ba? Ganon. Diba? So, ayun. Yeah, I agree. Saka generally, kung ikaw magpapatingin ka, di ba? You would prefer na babae, di ba? Pag OB. So, although, pag sinabi naman, doktor naman po yan. Wala akong pakialam. Lalaki pa din yan, no? Ba yan? Nagiging uod ba yan? Nagiging accessual ba yan kapag OB na? Hindi Accessual. Lalaki pa rin yan. Ayun, well. Ayun ang ko. Well, no hate sa inyo. Ang ko lang is, gusto ko lang maintindihan bakit gusto nyo mag-OB. No? And, yeah. Explain nyo nga yan sa akin bakit ganyan ang napili yung specialty. Yon. Okay. Next. May isa pa? Isa pa. Last na? Last na. Minutes na ba? 57? Oo. Okay, last. Okay, eto. Cool kapag naka-aqua shoes ka sa beach. Kasi tingin mo hindi. Ako talaga, bet sa naka-aqua shoes sa beach. Ako, personally, ayoko ng unless yung sands ay Boracay sand, carry, na nakachinelas ako sa beach or nakapaa. Pero mas bet yung naka-aqua shoes. Ang issue ko lang naman doon, girl, ay yung tan line kasi nun Oo nga, no? Well, diba forever kang may socks na tan line? Ayun lang naman ang issue ko doon. Pero kung mabato naman make sense na naka-aqua shoes ka. True. Ang issue ko lang yung tan line doon. Yung tan line. Okay. Ako wala kasi akong problema sa tan line. Kasi, as a someone na lagi naman nag-shoes. As someone na laging naka-sneakers at hindi naman ako nagde-dress na naka-doll shoes. So, carry. Siguro, kaya kong i-ride yung wave na yun hanggang sa mag-normalize ulit yung kulay nung Pero bet yung naka-aqua shoes sa beach. Hindi siya mukhang tanga for me. Kasi it's being smart sa beach, ganon. Kasi lalo na tayo, hindi na tayo pabata, ganyan, at diabetic ka, pag nasugatan ka sa paa, delikado yan na pag diba, pag hindi nag-heal yung wound, ganyan, pwedeng mag-ulceration yan. Sa mga katulad ko lang naman na diabetic ka, pero ayun nga, hindi talaga siya maka-agree na hindi talaga, girl. Hindi ko kung yung aqua shoes, ako talaga bet ko naka-aqua shoes. Sa akin, make sense lang kapag yung beaches mabato. So depende sa beach. Carry. Pero kung Boracay ka, tapos naka-aqua shoes ka, parang mukha kang tanga nun.
ano nun. Oo, mukha kang ewan nun. Pero kung nandun ka sa beach na katulad ng Bolinao is mabato. Very mabato. Bolinao, Makes sense, La makes Union, ganyan. Oo, Very yeah. mabato yan sila. There are some parts of Zambales na mabato. Oo. Ayan. Sinabi ko na LU, di ba? Ayun. So, Oo. ayun, it makes sense na you wear aqua shoes kasi safety din yun. Oo. Ganyan. Parang, ako kasi hindi ako para, like I always say, I will always pick comfort over style. Yan. Kahit mukha siyang tanga sa kahit bar. mukha na akong tanga sa, well, ako sa Boracay kasi I love Boracay. Talagang for the barefoot princess talaga ako dun. Ganyan. Pero For the Moana ka doon. No, for the Moana. Di ba? Parang ano kayo, sino na? It calls me. Ayan. So, ayun. Kung Boracay ha. Pero kung other beaches na may bato-bato element, lalo na yung mga dried up coral, masakit yun sa paa kasi. Totoo na naman. Oo, yung mga nagwa-wash ashore na mga dead corals. So, ayun. Aqua shoes. For the sensible beach goer na hindi Boracay. May kambi pa dun sa Boracay. Pero ayun, that's it for me for the aqua shoes. Okay. Die with your aqua shoes. The aqua shoes is the hill I'm gonna die on. Yeah. I will die on pala. I'm gonna die on. I will die on. Ayan. Kaya pa Kasya ba? pa ba? Hindi na. Okay. Okay. So, marami pa akong baon dito. So, sa next Flaming Hot Chicks episode na lang. Okay. So, with that, we are ending this episode where pinipilit namin ang gusto namin sa inyo and wala kayong magagawa. Diba? Because this is our show. Our time is to be sex! Puro kabalbalan na naman ang mga natin. Pero hindi, sana yung iba dito medyo agree kayo. True. Lalo na yung mga tungkol sa adulting, ganyan, sa life. Being a functional member of society, ganyan. So yung mga kabalbalan, like yung aqua shoes, ganyan, Karen, dead ba na yun sa inyo? Okay lang ganyan. naman. Kahit hindi na kayo bumili ng aqua shoes nyo. Kakumbet yung mag-alfresco, sige, go lang, ganyan. Pero kung magiging pa kayo, salit pa kayo ng lipunan, pass na talaga sa inyo. Take a hint. Kino-call out ka namin. Oo, true. Para sa'yo to. Joke. Okay. Thank you so much for watching, guys. And syempre, don't forget to like, comment, subscribe, and most especially share po, ganyan. So kung nakaabot ka sa part na to ng podcast episode namin, please comment #aquashoes. Aquashoes. Perfect. Pwede rin kayong mag-link ng mga recommended nyo na aquashoes. Aquashoes, yes. Bilang summer na, ganyan. Kung hindi tayo makakarating ng Boracay this year, baka doon tayo sa mga mababato na beach na lang. Ganyan. So pag-link kayo ng magandang aquashoes. Perfect. With that, we're ending this episode. Thank you so much, guys. See you sa next. Bye!